Ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba. Minsan pa kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba. Inaamin namin na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Purify our heart, our mind, and sanctify us, O Lord, with your precious blood. Nananalig kami na sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, ganap mong nilinis at pinatawad ang bawat isa sa amin. Kaya naman sa hapong ito, pagpalain po ninyo at basbasan ang kabuuhan ng pagtitipong ito. Sundan po ninyo ng tanda, himala at kababalaghan ang pagpapahayag ng inyong mga salita. Pagpalain ang bawat puso ng bawat isa. Matanim, Panginoon, ang mabuting binhi ang iyong mga salita. Ito po ay tumubo at lumago sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na ito po ay aming maipamuhay. In the name of Jesus, we use the authority that you've given us. We bind right now all demonic forces, all principalities in the air, the spirit of deception, the spirit of discouragement, the spirit of doubt, the spirit of fear, the spirit of sickness. In the name of Jesus, we bind you in Jesus' name. Wala kang karapatan, wala kang kapangyarihan sa bawat isa sa amin, sapagkat ang bawat isa ay tinubos ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Right now, Father, we release the spirit of joy, the spirit of peace, the spirit of understanding, the spirit of wisdom, the spirit of miracle, the spirit of healing in the name of Jesus. And we cover this place with the precious blood of your Son, Jesus Christ. We declare this afternoon 100% victory in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.
Glory to Christ Jesus. Now, are you ready to listen the Word of God? Amen. Okay, if you are ready, just open your Bible in 2 Corinthians chapter 5, verses 7 up to 11. 2 Corinthians chapter 5, verse 7 up to 11. For we live by faith, not by sight. Thus we are full of courage and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So then, whether we are alive or away, we make it our ambition to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be paid back according to what he has done while in the body, whether good or evil. Therefore, because we know the fear of the Lord, we try to persuade people. But we are well known to God, and I hope we are well known to your consciences too. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay kong pagkatao at inaasahan kong ako'y kilalang-kilala rin ninyo. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang pagkain ng atin pong Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise God. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Glory to God, glory to God. Sabihin nga natin, purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabihin po natin, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Buti mo, Panginoon. Panginoon. Sabihin po natin, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Our God is an awesome God. Amen. Ang ating Diyos, siya po ay napakabuti, siya ay napakaganda, siya po ay napakadakila, at siya po ay kahanga-hanga. Sa oras na ito, mga kapatid, patuloy tayong mamahinga sa presensya ng Diyos. We're gonna offer our time to Him, and we're gonna worship Him in the spirit and in truth. Itaas niyo po yung inyong kamay. Hallelujah. Yes, Lord, you are awesome, oh God. An awesome God, you reign from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God
an awesome God, He reigns from heaven above with the power and love. Our God is an awesome God. Come on, declare it. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. You are awesome. The power and love. Yes, Lord, you are great. Come on, sing it. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Without an instrument, our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Sing it once again. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Together with the instrument. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. Is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God. For the last time, our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Let's clap our hands unto the Lord. Hallelujah. You deserve the glory, Lord. You deserve the honor. You deserve the praises of your people. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We exalt your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify thy name, O God. Now sa oras na ito, harapin mo muna ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, sa hapong ito, kagalakan ko Galakan ko. na muli kitang makita. Namalik tayo. Amen? Okay, tingnan mo yung iyong katabi, pati yung nasa harapan mo, nasa kaliwa, nasa kanan. At syempre, titingnan mo siya na nakangiti. Amen. Huwag na kasimangot. Okay, praise God. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. At pwede na po kayong makakaupo sa napakagandang opportunity na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kagalakan po ng aking puso na muli ako po ay naririto sa inyo pong harapan upang i-share sa inyo at ibahagi sa inyo ang kanyang mga salita. Ngayong hapon ay nais kong i-share sa inyo ang salita ng Diyos at ang atin pong pag-aaralan ngayon, ito po'y pinamagatang Pleasing to God. Pleasing to God.
ang magbigay ng kaluguran sa Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pleasing to God. Okay. Nais po ng Diyos na tayo po ay makapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Yung makapagbigay tayo ng katuwaan sa Kanya. To please someone means to be and to do what is acceptable to them. Diba? Kung gusto po natin na matuwa sa atin ang atin pong mga mahal sa buhay, kailangan gumawa tayo ng maganda sa kanila. Kailangan gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Halimbawa, sa asawa mo. Diba? Paano mo ba mapapasiya? O paano mo ba mabibigyan ng katuwaan yung asawa mo? Diba? Pag birthday niya, bigyan mo siya ng regalo. Diba? O kaya magbigay ka sa kanya ng flower. Hindi lang pag birthday. Diba? Minsan sorpresin mo rin siya. Na kahit hindi niya birthday, binibigyan mo pa rin siya ng regalo. Katuwaan nila yun. Diba? Magagalak sila. Matutuwa sila kapag ito ay ginawa mo sa kanila. Amen po? Diba? Okay? The same sa mga anak at sa magulang. Diba? Kung gusto mong matuwa sa iyo yung magulang mo, gumawa ka ng mga gawaing bahay. Maglinis ka ng bahay, maghugas ka ng mga pinggan, no? Maglinis ka ng CR, di ba? Siguro, pag nakita ng nanay mo at tatay mo na ikaw ay gumagawa sa loob ng bahay, magtataka sila at sasabihin sa iyo, may lagnat ka ba? Di ba? Matutuwa yung ating mga parents, matutuwa ang mga magulang kapag yung kanilang mga anak mayroong kusa. Di ba? Hindi na inuutusan, anak, maglaba ka naman. Diba? Yung ibang mga magulang, pahirapan pa. Pag nag-utos, anak, bumili ka naman sa labas. No? Pahirapan pa. Bakit? Kasi yung ibang mga bata, busy sa cellphone. Diba? Amen po? So kung gusto mong makapagbigay ng kaluguran, kung gusto mong makapagbigay ng katuwaan, okay, sa iyong mga mahal sa buhay, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng maganda sa kanila. Amen po? O kaya, i-treat mo. Di ba? Minsan, ayain mo naman yung nanay at tatay mo, nay. Punta naman tayo sa labas, kain tayo sa labas. Wow! Di ba? Kasi minsan lang yan mangyari. No? Bihira mangyari yon. No? Alangan namang araw-araw, labas kayo ng labas. Magastos yon. No? Okay? Yung minsan, i-treat mo rin yung iyong mga mahal sa buhay. Matutuwa sila. Magagalak sila. Okay? Now, my dear brothers and sisters, kung kapag ginawa natin ng mabuti at maganda ang ating mga mahal sa buhay, sila'y natutuwa at nalulugod, ganon din ang ating Ama na nasa langit. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, kapag tayo ay gumagawa ng maganda, okay, at kalugod-lugod, ang Diyos na nasa langit, siya po ay matutuwa at malulugod sa atin. Palakpakan natin sa Lord. Now, our aim must be to please God. Ito yung dapat na hangarin ng ating puso. Ito yung dapat na mithiin natin lagi. Yung ma-please natin ang Diyos. No? Alam niyo po, you cannot please everybody naman eh. Hindi mo talaga mapi-please ang lahat ng tao. Minsan may matutuwa sa'yo, minsan may maiinis sa'yo. Ang mahalaga mga kapatid, yung ma-please mo ang Diyos. Palakpakan natin si Lord. Now, the question is, what are the things that please God? Ano po ba yung mga bagay na makakapagbigay kaluguran sa Diyos? Makakapagpasiya sa Kanya.
makakapagbigay tuwa sa Kanya. First, my dear brothers and sisters, walking by faith pleases God. Kapag tayo ay lumakad na mayroong pananalig at paniniwala sa Kanya, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaniniwalaan, siya po ay matutuwa at malulugod sa atin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, have faith in God. Amen po? Kailangan magtiwala ka, manalig ka. Lagi tayong nakakapakinig ng Word of God. Diba? Lagi tayong dumadalo sa mga gawain, pero minsan, mga kapatid, okay, puro negative pa rin ang lumalabas sa ating bibig. Where is your faith? Hello? Supposed to be, mga kapatid, habang tumatagal ka sa gawain, okay, dapat nag-i-increase, dapat lumalago, dapat lumalawak ang iyong paniniwala at pananalig kay Yahweh El Shaddai. Everybody shout, praise the Lord. Okay? Anong klaseng faith po ito? Faith that obeys the Word of God. Ito yung pananalig na kung saan tumatalima ka sa salita ng Diyos. Na iyong pinakikinggan. Hindi ka lang tagapakinig, kundi you are doers of the Word of God. Sinusunod mo. Isinasabuhay mo. Ina-apply mo yung salita ng Diyos na iyong napakinggan. Hello? Useless yung ating pakinig. Useless yung ating pagdalo. Kung pagkatapos naman nating makinig, hindi ito natin isinasabuhay at nakikita sa ating buhay. Amen po? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 22, and whatever we ask, we receive from Him. No? Ano man yung ating hilingin, matatanggap natin yan mula sa Kanya. Because we keep His commandments. No? Sinusunod natin yung Kanyang mga kautusan and do the things that are pleasing to Him. Ginagawa natin yung mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pagkatapos mong makinig, i-apply mo ito sa iyong buhay. Amen po? No? Kaya nga, nandiyan yung Holy Spirit eh. Siya yung tutulong sa atin. Yes, hirap tayo na isabuhay. Hirap tayo na isagawa yung salita ng Diyos. That's why, ibinigay na sa'yo, ibinigay na sa atin yung banal na Espiritu. Bakit? Kasi yung banal na Espiritu, siya yung tutulong sa atin para yung hindi mo magawa ay magagawa mo. Palakpakan natin si Lord. Diba? Ang hirap kayang magpatawad. Diba? Ang hirap magpatawad, lalong-lalo na kung 3 beses ka nang niloko ng iyong mister. Mahirap yun. Hindi lang 3, 4, 5, 10. Ang hirap magpatawad. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, kaya nga binigay na sa atin. Yung banal na Espiritu, naririyan sa atin. Siya yung tumutulong sa atin para yung hindi mo kayang gawin ay magagawa mo. Palakpakan natin si Lord. Everybody shout, praise the Lord. Okay, ano pong faith ito? Faith that endures. Ito yung pananalig na kung saan matibay, matatag. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mong magpakatatag sa iyong pananalig. Amen po ba? Diba? Ang dami nang dumating sa atin pong paglilingkod. Talagang nagkaroon ng shakening. Diba? Dumating ang COVID-19,
Okay? At dumating yung mga troubles, yung mga hardship, yung mga problems in life, no? Na hindi mo inaasahan. Talagang everybody, bawat isa talagang nayanig. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, nandiyan ka pa rin. Sabihin mo sa iyong katabi, kumapit ka lang. Sabihin mo sa kanya, magpatuloy ka lang. Amen po. Diba? Kahit yung iba ay napala, kahit yung iba hindi mo na nakikita, ikaw na naririyan, magpatuloy ka at ang liwanag ni Kristo ay magpatuloy sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kahit anong mangyari, magpatuloy ka pa rin sa paglilingkod. Now, what are the things that please God? Ano po yung mga bagay na makapagbibigay kaluguran, katuwaan sa ating Diyos? Pangalawa, living in the Spirit pleases God. Yung pamumuhay ng naaayon sa Espiritu. Ito po'y nakakapagbigay kaluguran at katuwaan sa Diyos. Ano po itong living in the Spirit? Ibig sabihin po ng living in the Spirit, okay, pinapangunahan ka ng Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, siya yung nag-guide sa'yo. Okay? Alam niyo po, dito sa mundong ito, struggle tayo. Sa totoo lang, struggle tayo, nahihirapan tayo. Bakit? Kasi iba yung gusto ng ating laman sa gusto ng ating espiritu. Iba yung kilos ng banal na espiritu sa kilos ng gawa ng laman. Magkaiba. At alam niyo po, magkalaban ang dalawang ito, the flesh and the spirit. Okay? Ikaw, ngayon, ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng laman. Hello? Diba? Dati-rati, mga kapatid, talagang ginagawa natin yung ayon sa laman. No? Ginagawa natin yung labag sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, dahil yung Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, siya na yung nag-guide sa atin. Siya na yung tuturo sa atin. At siya yung laging nagpapaalala sa iyo, anak, bumangon ka. Anak, kaya mo yan. Anak, magpakatatag ka. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Anak, magpatuloy ka sa paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin po natin, praise the Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, sumasa iyo ang banal na Espiritu. Siya yung nag-guide sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin. Sinasamahan niya tayo tuwina. Every day, every hour, every minute, every seconds, the Holy Spirit teaches us, guide us, lead us. Siya ay suma sa atin. Amen po? Diba? Kaya nga na-overcome mo yung homesick. Na-overcome mo yung stress. Na-overcome mo yung mga troubles in life. Why? Dahil kasama mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Okay, those in Christ are not condemned and live according to the Spirit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka na hinahatulan. Bagkos, ikaw ay tinubos ni Kristo Jesus. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Kaya nga, the spiritually minded have life and peace. No? Ikaw ngayon, more on spiritual.
Sabihin mo sa iyong katabi, you are spiritually minded. Amen po? No? Dati carnal-minded tayo, pero ngayon, spiritual-minded. Dati makalaman tayo, ngayon, spiritual-minded. Sabihin natin, glory to Jesus. Okay, another, my dear brothers and sisters. Okay, what are the things that pleases God? Pangatlo, gospel preaching pleases God. Okay? Ang pangangaral ng mabuting balita, ito po'y nakakalugod sa Diyos. Ikinatutuwa ng Panginoon. Saan man ipinapangaral ang mabuting balita, mga kapatid, naroroon ang presensya ni Yahweh El Shaddai. Gusto ni Lord na kahit saan ka pumunta, okay, dalhin mo ang mabuting balita ni Kristo. No? Palakpakan natin si Lord. Huwag nating akalain na yung mga preacher lang ang pupwedeng mangaral. Kahit ikaw ay attender lang, kapatid, sinusugo ka rin ng Panginoon. Ano sabi niya? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At yun na nga ang nangyari. Naririto ka sa Singapore. Hindi lang para magtrabaho, kundi para i-share mo, ibahagi mo ang mabuting balita sa mga amo mo. Sa mga kakilala mo dito sa Singapore. Simpleng missionary ka. Hindi mo lang alam yon. Amen po? Ikaw ay ginagamit ng Diyos. Hindi mo lang alam yon. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay ginagamit ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Everybody shout hallelujah. Now, God's message, okay, not the messenger, is the focus. Diba? Yung gospel, yung salita ng Diyos, kailangan doon tayo nakapokus. Bakit po? In 1 Corinthians chapter 1:23, ganito po yung sinasabi. But we preach about a crucified Christ, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. No, so, mahalaga mga kapatid na yung Word of God, yung salita ng Diyos, ito po ay maipangaral. Bakit po? Because it saved. Ito yung nakakapagpaligtas sa tao. Sabihin nga natin, ligtas na ako. Lakasan po natin. Sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na. Sabihin natin, ligtas na ako. Sabihin natin, ligtas na tayo. Okay, palakpakan natin si Lord. Romans 1 verse 16, ganito po sinasabi, For I am not ashamed of the gospel, for it is God's power. Sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat sabi niya, for it is God's power. Ito pala ay kapangyarihan ng Diyos. For salvation to everyone who believes. Ito'y kaligtasan sa sino mang mananalig at mananampalataya. Amen po? Kaya wag mong sarilinin yung kaligtasan, yung grasya na natanggap mo mula sa Panginoon. Ibahagi mo yan. I-share mo yan. Amen po. Ipakilala mo si Kristo sa mga mahal mo sa buhay. Alam niyo po si Andrew, okay, nung makilala niya si Jesus at marinig niya yung patungkol kay Jesus, okay, yung unan niyang inakay, hindi po yung ibang tao. Yung una niyang inakay ay yung kanyang kapamilya. Inakay niya si Simon Pedro. Amen po? The same. Ikaw na naligtas, ikaw na nakatanggap ng biyaya, ipakilala mo si Kristo
Kristo sa mga mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa lahat ng mga kamag-anak mo. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Sabihin nga natin, Lord, gamitin mo ang buhay ko. Okay, finally, my dear brothers and sisters, what are the things that please God? Pang-apat po, mga kapatid, for children to obey their parents pleases God. For children to obey their parents pleases God. Yung mga anak, no, na sumusunod sa kanilang mga magulang, ito po ay nakalulugod sa Diyos. Ito yung kinatutuwaan ng Panginoon. Pag yung anak masunurin sa magulang, sumusunod sa magulang, mga kapatid, natutuwa ang Diyos. Amen po ba? Okay, sino rito yung mga parents na? Okay. Yung iba sabi, magiging parents din ako. Someday. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen po? Di ba? Okay. Ang isang anak na masunurin sa magulang, kinalulugod ng Diyos. Kinatutuwa ng Diyos. Okay. Ano pong sabi sa Colossians chapter 3 verse 20? Ganito yung sinasabi. Children, obey your parents in everything, for this is pleasing in the Lord. So you see, mga anak, sundin ang mga magulang. Bakit? Kasi ito ay nakalulugod sa Panginoon. Hello? Sa mga kabataan na naririto ngayon, parang mayroon yatang youth gathering mamaya, yung kanilang Christmas party. No? Sa mga kabataan na naririto ngayon, I encourage you to obey your parents. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Bakit po? Kasi pag sinunod mo ang iyong magulang, para mo na ring sinusunod ang Panginoon. Amen po ba? At alam nyo po, mayroong pangako ron. Pag ikaw ay sumunod sa iyong magulang, no, mayroong pangako, may promises si Lord. Hahaba ang iyong buhay. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. At hindi lang hahaba ang iyong buhay, pagpapalain ka ni Yahweh El Shaddai. No wonder yung atin pong mga ninuno, ang hahaba ng kanilang buhay. Yung atin pong mga lola, lolo, okay, mahahaba ang kanilang buhay. Alam mo na kung bakit humaba ang kanilang buhay, masunurin sila sa kanilang magulang. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga sa mga magulang, no, mahalaga po yung disiplina. Discipline trains respect for parents and for God. As a parents, bilang mga magulang, mahalaga disiplinahin natin yung ating mga anak. Amen po? Kasi iba na yung attitude ng mga kabataan ngayon. Iba na yung kanilang pag-uugali ngayon. Siguro naobserbahan mo yan. Noon ganito kami, wala kaming cellphone. Oh. Lagi kaming masaya naman kami. No? Maaring yun ating kino-compare yung ating mga ginagawa noon sa ginagawa nila ngayon. Pero alam niyo po, mga kapatid, okay, meron tayong rule na dapat gampanan sa atin pong mga anak. Disiplinahin natin yung ating mga anak. Bakit po? Sa pamamagitan ng ating pagdidisiplina sa kanila, tinitrain natin sila, sinasanay natin sila na irespeto nila tayo at irespeto nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise God. Praise the Lord. Sabihin niya natin, Lord, naririto ako, samahan mo ako, at patuloy na gabayan. Okay?
Now, we seek to persuade you to please God. Mga kapatid, hinihikayat ko po kayo na magbigay po tayo ng kaluguran sa Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat oras ng ating buhay. Habang naririto pa tayo sa mundong ito, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa daigdig na ito. Ang mahalaga, mawala man tayo sa mundong ito, alam natin, mga kapatid, nakapagbigay tayo ng kaluguran kay Yahweh El Shaddai. So kung hanggang ngayon hindi mo pa napapatawad yung asawa mo, patawarin mo na siya. No? Kung hanggang ngayon hindi mo pa napapatawad yung iyong mga anak, patawarin mo na sila. Kung hanggang ngayon hindi mo pa napatawad yung iyong kapatid sa gawain ng Panginoon, patawarin mo na sila. Amen po? Masarap kayang maglingkod ng walang sama ng loob, walang puot, walang hinanakit. Amen po? So sa oras na ito, mga kapatid, patuloy tayong magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Oh, we thank you so much, Lord, for your goodness, for your mercy, oh God. Thank you, Lord. Itaas mo ngayon ang iyong kamay. Let's continue to praise Him. Let's continue to exalt His name. Let's continue to glorify His name. Yes, Lord God. O napakabuti mo, Panginoon. Tunay po, Lord God, na Ikaw ang Diyos, karapat-dapat, papurihan at parangalan sa aming buhay. We continue to please you, Lord. We continue to worship you, Lord. I exalt you, O God. Jesus. Holy Spirit, fill this place with your glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, just open your mouth. Just open your mouth and praise Him. Give Him the glory, give Him the honor, give Him the praise, give Him the praise.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. We honor your name, Lord. We thank you so much. We worship you. We glorify your name, Lord. We magnify you. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. We give you praise. Come on. Just open your mouth. Just open your mouth. Praise him. Praise him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, let the power of the Holy Ghost flow in this place. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise thy name, O God. Praise thy name, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, we thank you for your mighty presence. In your presence, there is fullness of joy. Lord, in your presence, there is healing. Hallelujah. Father God, we use the authority that you've given us. In the name of Jesus the Christ, we rebuke right now all sickness and diseases from head to foot. Karamdamang cancer, rayuma, arthritis, paralyze, sakit sa puso, barabara sa ugat, karamdaman sa kidney, karamdaman sa puso, depart in the name of Jesus. In Jesus' name. Pamamanhid ng kamay, pamamanhid ng paa, pananakit ng balakang, hallelujah, sakit sa likod, hallelujah, depart in Jesus' name. Ang katawan na ito ay templo ng banal na Espiritu. At ang katawan na ito ay tinubos ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Right now, by faith, receive your healing now. Take your healing in the name of Jesus the Christ. Take it. Take it. Take it. Fire of God flow. Fire of God flow. Fire. Fire of God flow. Fire of God flow. Receive your healing. Receive your healing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Lord, we do believe na sa hapong ito, kumilos ang iyong kapangyarihan. Amen. At mayroon kang dakila at kahangahangang bagay na ginawa sa aming kalagitnaan. All glory and honor are yours, now and forever and ever. Amen. Everybody say, Amen! Amen. Sabihin natin, sa pangalan ni Jesus, magaling na ako. Magaling na Sa ako. pangalan ni Jesus, Pangalan ni Jesus. malakas na ako. Malakas na Sa ako. pangalan ni Jesus, Pangalan ni Jesus. pinagpala na ako. Pinagpala. Amen. Amen. Itaas niyo po yung inyong pong mga prayer requests. Itaas niyo po yan at atin pong ipapanalangin. Praise God. Praise God. Hallelujah. Okay, so sa oras na ito, itaas niyo po yung inyong pong mga prayer requests. Alam po ng Panginoon kung ano yung iyong isinulat sa papel. Okay?
At syempre, tanda ng ating pananalig, tanda ng ating pananampalataya, mga kapatid, mag-alay at maghandog tayo sa Panginoon. Okay? Lord, narito po ang kanila pong mga offering sa iyo. Narito po ang kanilang mga prayer requests. Alam po ninyo ang kanila pong mga isinulat sa papel. At sa oras na ito, O Diyos, amin na pong inaangkin ang katugunan ng mga panalangin ito. Dalangin namin, Lord, na i-bless ang kanilang buong sambahayan, i-bless ang kanilang trabaho, i-bless ang kanilang employer, Panginoon, at i-bless, O Diyos, ang kanilang buong pamilya na nasa Pilipinas at maging naririto, Panginoon, sa Singapore. And Lord, dalangin namin dumating ang promotion sa kanila. Mag-increase, Panginoon, ang kanilang faith. Mag-increase ang kanilang investment. In Jesus' name. Everybody say Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let